Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Alas 6 ng gabi rito sa Pilipinas. Ah, gulo-gulo, no? Politika. Ewan. Magbigay tayo ng reaksyon dito kay Mima Alicia, Mima Alicia. Oh. Jojo Marbinay, Leni Robredo. Binara si Sara sa no comment na sagot sa West Philippine Sea. Oh, pakinggan natin. May magbigay tayo reaksyon. Binara po guys ng mga nagdaang vice-presidente itong si Vice President Sara Duterte dahil nga no comment at wala siyang nagiging reaction sa ginagawang pambubuli, sa ginagawang harassment ng China sa bansang Pilipinas. Nagsalita na nga po 51,000 views ito. Galing to si Mima na to. Tuloy mo. guys, etong si Jojo Marbinay at si former Vice President Leni Robredo talagang pinatamaan guys ng malala. Itong si DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. So ngayon nga po guys, ano yung sabi? Actually, itong statement ni Jojo Marbinay, matagal na to, pati yung statement ni former Vice President Sara Duterte. Pero iba kasi guys yung impact ni Sara na sinabi ng kanyang kapatid na yung chief architect daw ng bansang Pilipinas ay si President Iba talaga yan si Sara, Mima. Okay, mamaya magbibigay ako sa reaction. Bongbong Marcos. So, hindi na daw po kabe ni Vice President Sara Duterte ang pag-comment dito sa West Philippine Sea. Kasi hindi naman daw po chief architect ng bansang Pilipinas of foreign policy itong si Vice President Sara Duterte. So, trabaho daw po ng Pangulo guys. Trabaho na daw po yan guys ng Pangulo at hindi trabaho ng Vice Presidente. So, kumbaga, no comment na lang dapat itong si Inday sa issue ng international issue. Kasi nga daw po guys, hindi naman daw po trabaho ni Inday na mag-comment doon sa West Philippines. Oh, sinabi rin ni His Excellency yan, Mima. Oh, di ba? O, tuloy. Well, kung yung sinabi ni Paulo Duterte na hindi daw trabaho ni Inday Sara ang mag-comment sa West Philippine Sea, hindi niya din po talaga naman guys trabaho ang magpunta, ang mag-attend sa mga rally-rally na yan. 'Di ba? O hindi mo pala trabaho ang naipagtanggol ang ating bayan, o hindi mo din trabaho na ipagtanggol itong si Kibuloy na isang allegedly rapist. So ngayon nga po guys, binalikan ng mga netizen ang mga naging pahayag at mga naging statement ng ating mga former Vice President ng bansang Pilipinas. At napakalayo po guys dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Malayo talaga sila dyan, Mima. Tuloy mo. Super layo, very far. Talagang yung mga nagdaang Vice Presidente, literal na may pagmamahal sa ating bayan. O eto, si Jojo Marbinay, noong panahon ng 2016, ito yung sabi niya, sovereignty is non-negotiable. We will insist on our right, but I want to improve bilateral relation with China, especially on trade and commerce. Diba? Ang ganda ng comment na yung ating sovereignty is non-negotiable. Tingnan nyo guys. Yeah. Diba? It's more appealing kapag ganyan po guys yung mga comment na yung impact niyan sa mamamayang Pilipino. Okay, merong pagmamahal si Vice Presidente. Kasi nga guys, binubuli na tayo Binubuli ka na, hindi ka pa magre-react, tarantado ka ba? Diba? O ngayon, ito naman yung comment ni former Vice President Leni Robredo. Ano yung sabi niya? Yung Pilipinas dapat talaga mamuno upang mapigilan ang patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Dahil tayo yung may arbitral ruling. At kailangan ni-leverage natin yung arbitral ruling na iyon. See? Mas maganda pa nga yung foreign policy ni former Vice President Leni Robredo na talagang kahit maliit Oo naman. Ikaw lang tayo na bansa, dapat lumaban tayo. Hindi sa gerang pamamaraan, kundi sa diplomatikong pamamaraan. Diba? Yan po guys yung totoong may pagmamahal sa ating bayan. Yung hindi po tayo nagbubulag-bulagan, yung hindi po tayo tahimik sa bawat issue. Di porket nakapag-benefits kayo, diba? Di porket Pagbigyan na tayo ng dyan sa ginawa ni Sara at si Mima na ikinumpara
si Sara sa mga dating naging pangalawang pangulo. Alam mo, Mima, ha? Malayo. Maski na sinong pangalawang pangulo mo ikumpara si Sara Duterte, malayo sila. Malayo. Ha? Bakit? Ha, Mima ka? Si Sara Duterte lang ang bukod tanging pangalawang pangulo na ni minsan hindi umatin ng vice presidential debate. Buti pa si Excellency, maski pa paano pumunta sa SMMI di ba? Pero si Sara Duterte, hindi. Hindi ko nakita Ewan ko, kung mali ako Oh. At si Sara Duterte, wag mong kinukumpara, Mima. Malayo yung, mas nilalahat ko na yung mga vice president na nakaraan. Malayo sila kay Sara. Si Sara Duterte lang, ang nangangampanya, tawag dito? Armor car. Mima, naka bulletproof. Ano pa na? Ha? Si Sara Duterte lang, Mima ka ang vice president na napakalaki ng budget. Sa lahat ng naging vice president, siya ang pinakamalaki. DepEd secretary pa. Wala sinabi. Yung mga nakaraang vice president, wala. Diba? Si Sara Duterte lang ang pangalawang pangulo na pag iniiwanan ng pangulo bilang tagapamahala ng bansang Pilipinas ang sumasama sa rally para pabagsakin ang nagtiwala sa kanyang pangulo na pamahalaan muna ang Pilipinas habang siya ay wala. Wag mong kukumpara si Sara Duterte sa ibang mga vice president. Bukod tangi yan. Ano pa? Si Sara Duterte lang ang yun nga, kaya nga nasabi mo, na walang say, walang comment, puro no comment. Pero kay Kibuloy, marami siyang comment. Diba? At saka si Sara Duterte lang, Mima ka, ang lantarang sumasalikwat sa kagustuhan ng kanyang boss. Pero, dadapot subat, maski yung pamilya niya, buo pamilya niya, talagang pinalalayas na yung boss niya. Pero siya, ayaw pa rin siyang palayasin ng boss niya. Ayaw siyang tanggalin sa pagiging DepEd secretary diba? Ganun katibay yan, Mima, si Sara Duterte. Kaya kung ikinukumpara sa ibang vice president, matigas yan. Tignan mo nga. Maski na anong ginagawa ng pamilya niya sa administrasyon ni Bongbong, ay hindi pa rin kinukonsider ni Bongbong na siya ay mga political enemy. Hindi pa rin niya kinukonsider ni Bongbong na sila ay oposisyon na. Maski na pinagsisigawan na ikaw ay lumayas ka na riyan. Yun yan, Mima. Ano ka ba? Ganong katibay yan si Sara Duterte, Mima. Kaya walang sino mang vice-presidente sinong vice-presidente ang mas malaki pa naging boto sa presidente? 32 million yata yan, di ba? Wala naman sinasabi. Mabuti pa to si Bongbong, maski pa paano, nangako to na pipilitin kong bumaba ng 20 pesos ang bigas. Si Sara, wala akong narinig na pinangako niyan. Paligid, gano'n na lang sila ng kanan ni Bongbong. Ganyan, gano'n. Ganun lang silang dalawa di ba? Sabi naman ng mga ang bagay na bagay yung presidente sa pangalawang pangulo. Siguradong gaganda ang bansa, Pilipinas. Kaleche-leche na Pero, yun na yan, yun ang ano ko dyan, reaction ko dyan, Mima. Huwag mo na ulit kukumpara yan sa mga ibang nakaraang pangalawang pangulo. Wala silang sinabi dyan. Nakakahiya. Saan ka nakakita ang pangalawang pangulo? Yan na nga. Binubuli na. Pero wala maski isang letrang masabi. No comment. Maski naman nung yan, puro no comment, di ba? Iikot-ikot na yung mata niya, ganyan. Pangalawa, Ay, nako, Mima. Ewan ko. Alam nyo, mga boss. Kung meron kang katulong, sabihin natin yung katulong mo, kamag-anak mo. Kamag-anak mo yung katulong. Hindi mo mapalayas-layas. Pero tamad.
Ngayon, ang gagawin mo, siyempre bilang amo, hindi mo palayas dahil kung sabihin nating parang kaibigan mo yung kanyang ama. O, kumpare mo, o inaanak mo siya. O, ganon, parang ganon, di ba? Pero hindi mo na siya kinakausap. O. Pero ayaw pa rin mag-resign. Anong tawag mo dun? Di ba? O, ganyan. Para si Bongbong, parang ganon. O. Mantakin mo, umalis si Bongbong ngayon. Dati, iniiwan na sa kanya mag-isa ang pamamahala ng Pilipinas. Ngayon, 3. Pinabantayan na siya, di ba? Pero andyan pa rin siya. Diba? Tibay. Umiba tayo ng istorya, mga boss. Itong parating, si Kibulog, hindi pa rin nahuli si Kibulog. Nakapanood ko kanina kay Arlene Stone, oo, may sarili raw private army si Kibulog. Pinakita ni Arlene Stone, oo, may sarili palang private army. Pero hindi ako naniniwalang kay Kibulog lang yon. Oo, no, ang dami, marami, oo. Oo, napanood niyo kay Arlene Stone, pinakita niya yung mga army ni Kibulog talaga. At ang nagte-train daw doon. At ang sweldo raw noon ay nanggagaling sa kaban ng bayan. Sabi niya, ni Arlene Stone. Di ba? Magaling talaga si Digong, no, di ba? Pero yun nga, hindi ako naniniwalang kay ano lang yun, Arlene Stone ka. Hindi ako naniniwalang kay Kibulog yun. Oo. Magpunta na ho tayo sa ano. Ito po, no, mga friend. Ito lang sa akin, Marami ho tayong inaabangan. Ito ang pagdating ng ICC na sinasabi, no, na hindi raw aaksipin, hindi raw i-honor nitong si His Excellency ang warrant of arrest na manggagaling sa ICC. Sabi niya, titignan natin yan, abang po yan. Kung yan nga mangyayari, no. Marami hong advisor. At hindi ako naniniwalang may mag-a-advise dyan na wag mong i-honor yan. Dahil ikasisira mo yan. Diba? Pero, abangan natin. Ito pa ho, ang nagkakagulo na sa 2025 na election sinasabi. Marami hong mga sinatawag nating re-electionist. No? Lalo sa Senado, si Bato, Bongo, Aimee, sino pa? Sino pa? Marami pa hong papasok. Si Bumtarat-tarat, papasok din daw. Mga batang Duterte, papasok. Ibig ko sabihin, Tolentino, mga maka-Duterte. Ito pong darating na 2025 election na pinaghahandaan na nga ho dahil susunod na taon, 2025 na, di ba? Ang bilis ho ng panahon, di ba? Ito ho to, mga friend. Pag yan hong mga Duterte boys lumusot at nangapagsipanalo sa 2025 sa senatorial race na sinasabi, yan ho ang magiging sukatan natin sa darating na 2028 eleksyon. Maliwanag po yan. Yan ho ang magiging sukatan kung normal na ba ang butante ng Pilipinas o abnormal pa rin. Diba? Kitang-kita nyo na yan kung sino yung mga kumbaga sa madyong mga panapon. Nagmamadyong din ako nung araw, Kumbaga sa madyong puro panapon. Kumbaga naman sa blackjack, busted na. Hindi na pwedeng ihirit pa yan, mga yan. Pau na, kumbaga sa wala nang kwentang mga politiko yan. Dahil yun nga, walang malasakit sa bayan. Kung hindi, maka-China sila. Diba? Mga batang digo nga diba? At siya, yung mga yan, ng mga senador na yan, ipinagtanggol ho niyan si Kibulog. Isang fugitive. Diba? Yan ho yan. Pag yan ho nagsipanalo, malaki na hong yan. Ibig sabihin, talagang wala hong pagbabago ang mangyayari sa darating na presidential election. Pwedeng manalo nga ulit yan, sino comment. Ibig sabihin, baka ho yung Comelec
itong mga makinang ginagamit na naman, kagaya rin nung makinang ginamit nung nakaraang eleksyon, yung Smart Magic. Mga friend, yan ho yan. Yan ho ang aabangan natin. Hindi na ho masyadong matagal yan eh. Yan ho ang sukatan dyan. Pag nakalusot ho yan mga Duterte boys, wala na ho itong Pilipinas na to. Wala na ho. Abay, saka makakakita mga friend. Kitang-kita na nila ng mga butante yung dito sa talagang parating na eleksyon na to. 2025 na to talagang magkakaalaman dito. Kung bobo na sila noon, bobo pa rin sila ngayon, no? Ibig sabihin, wala akong pinagbago ang mga butante nitong bansang ito, no? Kaya yun, mananatili na lang na ganyan, aasa ng aasa sa ayuda, di ba? Mga friend, isa lang ho talaga yan. Pag nakabalik ko yung Duterte, tapos yung bansang ito 100% na ho yan. Oo. Aba, saan ka naman nakakita? Okinawa, Japan. Droga, sabi. Lutas ng droga, sabi ni Digong. Ngayon ano? Wala ho. Nakakatakot po, nakakatakot mga boss. Tayo, kakain tayo. 3 beses ang araw, may merienda pa, pwede. Paano yung Paano yung mga kawawang mga sinasabi na nasa mababang laylayan? Tapos, ubos yan, ubos. Naku. Pero tansya ko mga boss, gagawin talaga nitong Duterte. Lahat. Kasi malapit na yung ICC talaga eh. Yung kinatatakutan nila, mga friend. Yan o yan. Ang takin mo nakakatakot mga boss. May performance si Sara, no? Pero nangunguna na survey sa 2028 presidential election. Ganyang klaseng performance. Maka-China na nga. Wala siyang, kitang-kita nyo na na walang malasakit sa bansa di ba? Puro mga salita nila. Kaya importante, saludo lang tayo, saludo sa China, baka tayo girahin. Anak ng puto, ano yun? Bakit? Tayo lang ba tinatabla ng bala? Sila hindi. Ang dami nating kakampi. Grabe, tinatakot tayo na itong mga ito no? Oo. Ewan ko kung pero maraming Pilipino ang gising na, no? Kaya malalaman ho natin yan itong darating na eleksyon sa 2025. Kung talagang gising na nga sila, di ba mga boss? Panginoon, bahala na kayo. Yun lang po yan. Kalat ni Baya, shout out. Kulab na tayo. Eman Escalona, shout out. Tyrox, good PM and God bless you always with your family. Sa iyo rin, Eman, ikaw din. Ingat kayo mga friend. Si po to, nasa Amerika po to, si Eman Escalona. Oo. Kalat ni Baya ulit to. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat palagi. Shout out, Akira. Ano to? Good evening, karaoke. Palakulin mo na, karaoke. Si Kalahati talaga. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, karaoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Karox, wala muna akong comment. Nakakaumay na itong Tutay Marcos situation. Siguro nga change na lang ng content. Hindi. Pag hindi binigay ni Marcos sa ICC yan, talagang ayoko na magkomento. Ayoko na. Yun nga, maghahanap na tayo ng bagong content, librado. Kalat ni Baya ulit. Mabuti pa si Parin Diggs. May malibog rally. Malibog rally ba? Sana all. Mahilog yata Joe Kiano, shout out.
FL Lisa, pakiayos naman utak ng jowa mo. Monto. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke. Sa Maroke Warriors. Good evening po. Ganyan din po ang tingin ko sa mga ginagawa ni BBM sa mga Duterte. Palagay ko po, taktika nila yan na ipagtanggol si Tandang Dutae at Sara Jing. Magugulat na lang tayo nang biglang inaresto ng Tandang Dutae ng taga-ICC. Yan ang gusto kong mangyari, David. Yan ang aking nasa isip, ha. Pag hindi, pag nagkamali ako, ayoko na. Ayaw na. O, di ba? Hanap tayo ng panibagong content. Marami namang content, Diyos ko. Napakaraming content. Oo, ang lalaki ng views. Oo. Punta ka sa bundok. Meron naman ako mga kilalang kapitanis doon sa bundok. Marami hong bundok dito na marami rin hong ganyan na naghihirap na butas-butas ang bahay at kailangan ng konting bigas na hindi na kumakain na lagyan mo, anak ng puto. Pero bigat to sa konsensya. Oo, yun ang sikat eh. Matulungin. Matulungin ang dating mo ron eh. Oo. Mga boss. Rodelia Alpilor, shout out. Pagtanggal stress, Rox. Tawang-tawa to. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya. Good night po, tay. Ay, nako. Kapag di niya ibinigay mga yan sa ICC, ayawan na po tayo. Sinabi, kakadismaya. Ano po yan? Niloloko niya ang mga Pilipino. Hindi siya talaga makamasa at walang simpatya sa mga naging biktima ng EJK. Share nyo kasi ito mga friends. Sana makalating sa Makalanyang. Ang init. Meron ako electric fan, mainit pa rin Nakikipaglaro pa din. Ayaw maging magandang direksyon ng bansa natin. Para lang po siyang babaeng salawahan, urong sulong. Mahirap pakasalan. Di po ba tayo? God bless us tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Ano to? Arnold po si Diego, shout out. ICC, nakakainip ka na. Baka maraming kasong hawak, ikaw naman. Pero malamang sa alamang, sabi nga nila Ronald Llamas, nila Senator Trillanes, na by June siguro, ganyan. Basta within this year, darating na yan, magkakaalaman na. Kung ano nga, kung ako ay magpapalitan ng content, o tutuloy pa tayo. Sumagot si 3JC Opo. Oo nga, pero parating na. Patient is a virtue. Basta naniniwala ako kay Trillanes. Mas credible naman si Trillanes. Kaya konting tiis na lang, mga Pinoy. Let us pray na sana hindi violent ang paghuli kay Diggs. All this is God's head. And God works in His mysterious way. Totoo yan, friend, ha? Totoo yan. Porping Peña, shout out Di kaya ni Marcos mga Duterte. Di pwedeng magpresidente, sobrang malambot. Shout out mga kakampings. Haka-warrior, sabi niya. Oo nga, Porping di ba? Maalaman natin yan. Pelabot, shout out. Kasabwat kasi ni Marcos si Digongyo sa dayaan ng eleksyon, kaya nakatali mga kamay niya kay Digong. Kita nyo, minumura na siya ni Digong, wala pa siyang ginagawa. Nga Kaya marami nang nagtatatarang Ano ba? His Excellency. Eto. At hindi pa rin niya kinukonsider na political enemy niya yan. Mga boss. Takes two to tango, sabi niya. Murahin mo ako ng murahin. Basta hindi ako iimik. Friend pa rin kita. Putik yan. Ano yun? Anong gustong... Hindi ko wala na akong maisip mga sir kung ano pa ang dapat gawin ng Duterte para i-consider ni Marcos na political enemy niya na nga to. Pinabababa na sa pwesto ng mga anak. Kung ano sisabi, ito naman kanyang vice-presidente, sinasalikwat lahat ang mga desisyon niya. Di ba?
Gusto niya makipag-pistok sa mga rebels. Sabi naman ni Sarah, you are dealing with the devil. You're talking, di ba? Ano yan? Pero pagdating sa West Philippine Sea, maski magdadakda ka dyan, basta si Sara Duterte, no comment. Bisit. Bisit, shout out. May hawak ng alas. Ang kalaban, Sir Rox, kaya hindi makapalag. Oh, di ba? Ito. Lina. Welcome to the club. Anong hawak na alas? Paki-explain, sabi niya. Ayun nga, hindi ko alam eh. May nakapasok dito isang tangan, daming kinoment. So, binura ko Sayang na oras ko sa'yo. Pelabot, shout out. Hindi mabait tawag dyan, tanga. Weak leader, bangag. Galit na naman si Pe. Hindi ko nga alam eh. Rolando Gutay, shout out. Patalikod tumira si BBM. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Sana. Ito, magulat na si 3JC po. I've been saying that for the longest time. Walang nakikinig. Bahala kayo. Sana tama ka, 3JC ka. Pag hindi ka tumama, maghanap na ako ng content. Ano ba, 3JC, ano kaya magandang content? Yung nakikita ko sa Amerika, yung magkaano ka, tatago ka sa halaman, bigla mong bubulagain yung mga dumadaan. Ay! Asana Daisy, agree ako sa iyo, Mr. Rox. Let's wait for the warrant of arrest ng ICC. Nag-aantay din ng mga European Union. Please watch Richard Hidarian and Mr. Llamas. Parati ko pinapanood yan, Cassandra, ikaw naman. Every day. Richard Hidarian, Atty. Claire Castro, Toto Causing, Atty. Enzo, Pacpers. Gagaling. BBM is not alone. BBM is not a lion, but a fox. Nag-aantay lang sa kung saan kalye dadaan ang kalaban. Hindi tulad ng leon or tiger, ready anywhere. At hindi mabagal. Malayo pa ang umaga para sa mga Pilipino. Yan ang napapala ng mga bubutante. Pati kami damay. Hoy, malapit-lapit na naman yan, Cassandra Daisy. Ito, ng 25 election na to. Pag nanalo, maski isa dyan sa mga Duterte boys, tapos. Noel Tenko, shout out. Karoke, tama ka. Parang sine o pelikula lang ang nangyayari. Pero pag di binigay ni BBM sa ICC Duterte, ibig sabihin, drama lang lahat ang nakikita natin. African Sai, shout out Ladies Anita, shout out. Sabi niya. Gandang gabi po, Sir Roque. To your loving wife. At sa aming mga araw-araw na sumusubaybay sa mga makatotohanan ng balita. Stay safe and God bless tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit Ang kutob ko may lihim si BBM na ang dahilan. Kaya hindi niya maisuko sa ICC ang si Duterte shit. 100% may sikreto si PBBM. Walang ibang dahilan. Basta yun, Ladies Anita, pag hindi niya nakikooperate sa ICC, pag nandiyan na ang warrant of arrest, mag-iisip na ako na ibang content. Bigyan mo ako ng idea. Marami dyan, Morilina ulit, Wala po tayo, wala na po tayo sa ICC. Kung kami nga gusto naming mahuli na si Tutae, hintay lang po. Huwag masyadong madali. Mas maigi yung pinag-iisipan ng mabuti kesa sa pumakasa ka nang wala sa lugar. Kuha kita. Ladies Anita ulit, Nagtataka din ako, si Butangera Sara,
pinagtatanggol pa nga niya, sabi niya. Anong ikatatakot ni PBBM si Duterte shit? Pamilya PBBM, imulat mo naman ang mga mata mo. Kindly kaming taong bayan na ang nananawagan sa iyo, pati si Butangera Sara, tanggalin mo na din sa Malacanang kung ako ang sa iyo, PBBM. Nasa iyo ang alas, gamitin mo na sa karapat-dapat na paggamitan. Wake up and move faster before everything is too late. Mismo. Ba? Sana itong collab natin araw-araw makarating, no? Kasi nyo. Pero pag masyado ng marami, hindi ko na mababasa talaga. Ito, user na naman, no? Sang-ayon ako sa komento mo. Hinihintay lang ni BBBM ang arrest warrant ng ICC. Lagi kitang pinakikinggan sa mga komento mo. Sa mga komento. Oo, pag hindi nakip-operate si ICC, talagang weak leader, yan si Bongbong. Eh ano pa? Ewan na nga, iwan na yan. Ewan na yan, sabi niya. Ladies Anita ulit, oh. Para din po sa akin, isusuko ni BBBM yan, si Duterte shit sa ICC. Hindi na lang sinasabi ni BBBM. Oh, yun din ang kutob namin, ha. Totong Gonzales, shout out. Kasi yung magnanakaw, pagka binulabog mo, magtatago yan. Pero amuin mo, kampi tayo, ha. Tapos bigla pahuli mo. Parang ganon, di ba? Totong Gonzales, shout out. Gandang gabi po, Sir Rox. Huwag po tayong mainit, konting tiis na lang po. Sigurado naman po na may paglalagyan po mga kalaban. Oh. Ilang tulog na lang po. Mabuti nga po tayo nakakatulog na maayos. Eh sila, sigurado, karamihan sa kanila, hindi na natutulog. Naiisip nila. Naiisip kung anong klaseng banat pa ang iimbentuhin nila. Masira lang po si Apo Lakay Jr. Mas maganda nga kung magkudita na sila para tapos na maliligayang araw nila. Totoo. Basta basta mga ka-warriors, si Tangang Kimo. Ba nasabi si Kimo? Makakaganti din po tayo dyan sa bobong yan. God bless po, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. Ganun ba't naisip mo si Kimo? Bumaba na naman si Kimo. Kimo ka, hindi ka naman nahimik eh. Nestor Porcingula, shout out ha. Good PM, sir. Wala akong pakialam dyan. Basta si Lenny nagdeklara, makikialam ako. Totoo. Wala eh. Pero intelihente kasi yun, friend eh. Totoo. Nestor Porcingula, intelihente yun. Hindi yung gagalaw ng ganun-ganun lang. Ladies Anita ulit. Sir Roque, mawalang galang sa viewers mo po na palaging nasagot sa aking komento. Nakakataba naman siya ng puso at nakaka-good moves. Thanks brother, stay safe ka dyan. Palagi kung saan ka man naroroon. God bless you and your loving family. Ingat ka dyan, bro. Si Kalat, ni sinasabi mo, Ladies Anita. Shirley J. Sir, shout out. Yun din ang sa palagay ko, Karoke, na ayaw muna niyang i-public tungkol dyan sa ICC. Mas makakabuti siguro. Masyado talagang garapal ang mga DDS. Puro kampi, pati puro kampi sa mga maling tao. Mahirap talaga pag may mga sikreto sila. Kata-kata kasi na nanalo lahat ang mga trapo noong 2022. Gandang gabi po sa inyong lahat, Karox. Gandang gabi, Shirley J. Sir. Sumagot si 3J Show po. Dayan is the name of the game. Maniwala tayo kay Trillanes. ICC is coming to town soon. Si BBM, alam niyan syempre, pero patay mali siya lang muna siya. Kasi nga, playing cats and dogs sila. Oh, di ba? Yun eh. Ladies Anita ulit, oh. Tama ka po, Sir Roque. Yung minumura ni Duterte shit si PBBM ay hindi ko din maubos isipin kung bakit nilulunok ang mga masasakit na salita.
Sa ano kayang dahilan? Lihim na hindi dapat ibulgar ni Duterte shit sa taong bayan. Kaya tamimi na lang itong si BBM. Ay nako, anong presidente meron na? Ba tayo? Puro nakaka-mental nasa isipan ng taong bayan. Totoo. Pero alam mo, Lady Sanita, nung si Duterte ang tumakabong presidente, marami ring sinabi dyan, mabaero, kung ano mga pagsasabi dyan. Yun nga, mamamatay tao, lumabas pa sila sa kanya, si Batabato. Pero wala nangyari, no, di ba? Oh. Pinoteksyonan pa nga siya eh, nung mga, ewan ko. Bahala na Diyos. Joel Molina, shout out. Dapat yan kay Marcos gumawa ng aksyon laban kay Duterte. Kung ganyan ang pag-uugali niya, mabuti pa talsik na lang siya. Kung si Sara ang papalit bilang presidente, patalsikin din ng taong bayan para wala na silang lahat sa ang gulgulo. Hindi mo na mapapatalsik, Joel, ha. Pag si Sara, hindi mo mapapatalsik yan. Si Digo nga, wala hindi napatalsik, di ba? Wala namang, puro kagaguhan, puro pagsasabi lang, eh. Oh, magje-jetski ako. Wala. Ewan. Ramon Valencia, oh. Shout out, bossing. Parang gusto ko nang maniwala na may hawak na alas ang mga Duterte. Wala siyang pakiramdam itong si BBM, yung mga abugago na nakapaligid sa kanya, pati na rin mga pamilya niya. Baka sa huli, magising na lang siya na nasa kangkungan na lang siya magising. Totoo, Ramon. Percival. Ano po? Percival Ulip. Shout out. Welcome to the club. Ganyang kalakas si Marcos, sabi niya. Ramon Valencia ulit. Kumusta na lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo? Kumusta? Okay lang Ramon, ha? Ladies Anita ulit, oh. Si Rox, tinanggalan ng prangkisa ang SMI kahapon na nood po ako. Sabi nga ng mga nag-comment, ibalik na lang ang ABS-CBN yung prangkisa. If I'm wrong, just correct me. Di maganda kung tinanggalan na ng prangkisa, di ba? Dapat naman, okay na, wala. Truth doesn't matter nga yan, eh. AJ Reyes, shout out. Hawak siya sa leeg kasi, boss. No? Hawak siya kasi sa leeg, boss. Niya si Duterte. Malalim yan, partner in crime sa pagkapanalo. Kaya kahit anong gawin sa kanya, no say siya. Kita mo, kahit anong pahiya sa kanya, wala siyang magawa. Ladies Anita ulit, oh. Thank you, Sir Rox, sa walang sawa mong nabasahin ang aming mga komento. Good night ahead po, Sir Rox. And to your loving wife. At sa lahat ng viewers, followers at subscriber ni Sir Roque. Have a blissful night. Sleep well po tayong lahat. God bless. Palagi tayo. Bukas uli. Kita-kits. Di ba? May nag-reply. Ay, si Kalat niyo. Good night and God bless din sa'yo. May you have sweetest of dreams. Di ba? Armando Cabrera, shout out. Malakas loob ni Duterte nabanggay si PBBM dahil may hawak na militar at kapulisan ng China. Mga China nga lamang, di ba? Guguluhin talaga yan. Marami pa yan. Sabi nga ni Atty. Enzo, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, matagal-tagal ka pang bubulabugin niya pag di mo binigay sa ICC yan, His Excellency, ha. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening kay Sir Rox. Yan ang hirap kay BBM na yan. Talagang malaki ang takot niya sa mga Duterte. Bakit kaya? Siguro nga may hawak na alas yung Duterte na yan. Kaya di makaporma. Di ba, Sir Rox? Malamang. Bakong hayaan niya
yung Duterte na yan, na ganyanin siya, naku, baka bigla na lang siyang mawala sa Malacanang. O, di ba? Yun nga eh. Sino itong nag-reply? Ay, Elizabeth Iscari din. Si Rox, nakakapagtaka talaga kung bakit hindi makaporma itong BBM sa mga Duterte. Alam siguro ng mga Duterte kung bakit ito nanalo nung eleksyon. At baka ito ang sikretong tinatago nila kaya di makapiyok ng todo itong BBM nito. Common sense lang. Hay, mga Pinoy. Isip-isip naman. Oh. Ako sa akin yan di isip ko. Pero wag nila sabihin na si Bongbong lang ang nandaya dahil isang agap. Sabi ni maraming si Mima, sabi ni Mima kanina. Oh, iisang makina ginamit eh. Oh, di ba? Nakapandaya si Bongbong, si Busara hindi nang daya, ganun ba 'yun? Mga syunga. Wag nga kayong gumagawa ng puro kayo katangahan eh. Ha? Friend Shermin Sapela, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Oh. Impong Basyang, Team Tia Deli is in the house. Sir Rox, hello po sa lahat ng Team Rocky Warriors the Great. Ay, Jesus Mariosep na naman po, Sir Rox. Tuloy naman tayo. Mahabaging langit, ano po ba talaga ang ubod ng itim na lihim na nakatago po sa likod ng mga ganap at ganyan na lang po siya kaduwag at grabing takot ang ibinabalik niya sa sobra na pong pangbabalahura at panggagago na ginagawa po sa kanya nitong mga lasing na matching si Rox. Nakakagigil na po ng laman sa galit. Lahat po ginagawa ng pagsuporta sa kanya ng kahit po mga taong ayaw sa kanya. Pero siya pa rin po ang pinipili basta po magpakita po siya ng tamang direksyon ng pamumuno. Ano pa po ang ginagawa niya diyan sa upuan niya? Wala naman po pala siyang balls na tumindig at lumaban at labanan po ang mga bumabalahura po sa kanya. Para sa mga kababayan natin na di po siya sinusukuan. Mas pinipili po siya kaysa doon sa mga asong ulol na wala pong tigil ng pagkahol. Naku kung patutunayan mo po na sir ikaw talagang malambot at lampa, isuko mo na lang po bataan. Ano po? Ano po ba ang ginagawa mo dyan? Para ka lang pong isang tutang walang mata. Bumaba ka na lang po sa mahinahon. Ibalik mo na po ang susi ng palasyo. At ang magpipiesta na po ay ang mga gigil na patalsikin ka po dyan at agawan ka ng pwesto. Wag mo na po silang pahirapan pa. Ano po sir? Lalo ka lang po nilang pinagtatawanan sa aksyon mo sir. Para ano pa? At ikaw po may pabiyahe-biyahe at pamiting-meeting pa sa mga allies na bansa na naninindigan at handang sumuporta sa iyo. Tapos pagdating po diyan sa mga lasing na matching, lelembot-lembot ka sa pinapakita mo sa buong mundo. Oo, talagang di mo po deserve maging isang tunay na pinuno at ipaglaban lahat ng karapatan ng buong Pilipino sa mga taong mapagsamantala. Diba? At mga taksil sa bayan. Nako ako muna ay lalayas na si Rox. Bago pa ako makapanghambalos kahit makirot ang aking rayuma. Mga buwisit, chupi. Lumayas ka nga dyan. Lumayas ka na dyan kasi wala kang silbi. Kaya ka tinatawag na isa kang inutil at bugok. Kinam, nasusuka ako sa'yo. Galing. Impong Basyang, lalayas na po.
Inyo pong tunay pong nagmamahal, handa pong mag-alagabela silang na di po susuko. Ito po ang asungot at malupit ninyong Tia Deli. Shout out sa iyo, si Sir Rox. At isa kang tunay na mandirigma para sa mga Rocky Warriors. Mabuhay ka, Sir Rox. More power. God bless po. God bless, Tia Deli. Ito. Fiona Garingalo. Shout out Nawawala ang respeto ko kay Marcos Jr. Sumagot si Cassandra Daisio. Puro pagpapayaman ang inaatupag. 4 na bilyon kada taon ng confidential fund times 6 years equals 24 billion. Tapos di ba si BBM din ang chairman ng NTF-ELCAC? 10 billion kada taon, tapos vice chairman si BP Inday China. Kaya suportahan sila ng dalawang richest family ng mga yan. Silang dalawa richest family na mga yan in the world before in the world 2028. At tayo naman ang poorest people in the world. Saklap naman ang buhay Pinoy. Puro na lang itlog at noodles na lang tayo. Patay tayo dyan. Ladies Anita, correction, Sir Roque. Patas sa lahat. Binabasa niya lahat ang komento. Huwag naman paratangan si Sir Roque na hindi mo kampera si Sir Roque. Pakiusap, tigilan na yung bintang kay Sir Roque. You're mistaken. Kung sino ka man na user, bad yan, magbintang. Matakot ka sa mahal nating Panginoon. Be very careful. Watch out. You're using words to Sir Roque, di ba? May user na gago nga di ba sabi ko sa'yo? Hindi ko na binabasa. May nakapasok naman. Tanga dito. Hindi ko na binasa. Monica Galos, welcome to the club. Hindi yata kayo nanonood sa mga vlogger kung paano ipaliwanag si Roque hindi mo kang pera. Patawa ka yata. Cassandra Daisy ulit Kung ako nga, wala pa akong token of appreciation kay Mr. Rox. Pero basa pa rin ang mga comments ko kahit madalas kulang-kulang ang mga words ko. Diyan ako believe sa iyo, Sir Rox. God will reward you 1,000-fold and more. Salamat mga pre. Naglilibang ako para tayong nagkukulab. Ano kayo? Nasasayahan ako, totoo. Ted, shout out. Salamat sa balita na posibleng makulong si Trump. Kung ganon, posible pa rin si Biden ang magiging presidente. Sige na nga, Biden tayo. Naririnig naman to ng mga ibang nandiyan sa ibang bansa di ba? Bakit tayo maging Biden? Trump ito si Digong dito tayo kay Biden, di ba? Pag natalo si Trump, kasalanan ni Digong. Kinampanya ni Digong. Anak ng kamote. Bernardo Chansing, shout out. Walang kwentang Pangulo kung hindi kikilos. Ang limatik na Marcos na kunwari ay matino. Natural, stay together. Ang flux together. Patay tayo dyan, Bernardo Chansing. Jerome Sausa, welcome to the club. Sir Rox, may hawak na alas sila Duterte kay PBBM, kaya kabado si Marcos, alam na. Ayun. Prince Ervin ulit Sir Rox, pahabol lang po ng kapiraso pang comments. Kapirasong comments. Total, ayaw niya po ipahuli ang lasing at hayok na matching. Wala rin lang po siyang silbi at sobra siyang takot at duwag. Ayaw niyang isuko ang Judas na balasubas. Siya na lang po ang sumama at magpakulong at magpaka Ponce Pilato para kay Judas na Durian City. Kinambuisit. His Excellency. Maasa kami His Excellency.
Maski ko konti kami dito, 22,600 yung subscriber namin kami dito, naka-umaasa lahat yan, matitino lahat yan, walang peke naman dyan, 22,600 may na, yan ang nag-aantay ng na makipag-operate ka sa ICC. Dami yan, 22,000. Chiki, bulog nga, nagsimula na sa 15 tanga ngayon madami na sila. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out Eman Escalona, nak, shout out. Sabi niya, mali yata ang proposition na pinasok ng mga Marcoses. Mali yata ang proposition pinasok ng mga Marcoses. Dapat yata, kumbento sila naglilingkod, hindi sa gobyerno. Propesyon pala, oo. Tuwing magkakamali sila ng desisyon, ang taong bayan tinatamaan at nagdudusa. Madali silang sumuko sa mga nagrebelde sa kanila. Noong 1986, dapat hindi sumuko nung matandang Marcos noon. Maaring iba ang sitwasyon natin ngayon. Hindi naman sila talaga naapektuhan kahit napalaya sila. Ang talagang naghirap noon ay ang taong bayan, lugmok Pilipinas, sila hindi nabawasan ng yaman, di ba? Alam ko yan, Soylo Flores ulit, Mukhang kuha ko ang ibig mong sabihin, Karoke. Reverse psychology ang ginagawa ni PBBM. Gamin, uray syakit, maawanak, tigganas, pakita ni BBM agpaiso kuma ta imbagam urayim tayon to. Ang hirap di ako pero yung misis ko magaling sa Ilocano, yoga, tawis, maraming alam tong konti Tagalog ako kalati bayaw nito. Malamang sa alamang na hawak ni Paring Diggs ang bayag ni Paring Blenglong. Kaya hindi ito makaporma. Basag na bayag ang aabutin ni Paring Blenglong pag pumorma siya. Aroy Susan, patay tayo dyan. Lichang, shout out Lichang Lapit na tayo isang oras. Ay naku, kaya nga sabi ko wala akong bilib dyan sa engot na yan. Pinapasakay niya lang ang mga tao. Actually, ang basa ko dyan kay Marcos, maka-China din yan si Marcos. Kung tutuusin kasi, kaya niya naman paalisin ang mga Chinese sa Ayungin Shoal. Nandyan na nga ang mga US Marines. May backup siya kung tutuusin. Anong papel ng mga military marines dito sa atin at yung papunta-punta niya sa Amerika baliwala, kaya ang Amerika duda na din sa kanya, inuuto na lang siya ng US para siyang binibaby ni Biden. Binibigyan na nga siya ng importansya kasi napansin nila na si Duterte ang tinik sa Pinas. Tapos, tinatawanan lang niya. Panay biyahe na lang ang ginagawa. Ang totoo, yung style ni Duterte, style din ni Marcos. Marcos yan. Pinababayaan niyang manggago si Duterte kasi tinitingnan niya kung uubra sa mga Pilipino at tanggap si Duterte kahit nanggagago. Kasi gago nga din siya. Kaya nga wala akong amor dyan sa tao na yan. Hindi ko tinatanggap na presidente yan ng Pilipinas. Kung matino siya, dapat ini-appoint niya ang mga magagaling. Kaso gago din ang mga ini-appoint niya. Yun. Ang tawag ko dyan, bait-baitan para maraming Pilipinong maawa sa kanya. Gusto kasi ng mga Marcos na kinakaawaan siya ng mga Pilipino. Nakakaawa nga siya dahil lampa, tamad at nagtatrabaho daw naman kahit binubuli ng mga Duterte.
Ay, Lili Chang. Alam niyo si Lili Chang, ha? Di ho ganun kadali pabilibin ng taong yan. Pero, hindi lang naman si Lili Chang, eh. Halos lahat ho nang nandito sa mga subscriber ko rito. Hindi ho ganun kadali pabilibin. Totoo. Kaya mas ikukunti tayo, nyo, masaya ako. Kaya nga lang ayoko mag-live. Kasi nga, kung paalis-alis po ako, kung minsan uuhaw ako, hindi ko pwedeng, hindi ano. Ito, ipopost ko lang, Jab Alvaro, shout out. Baka naman ginagamitan ni BBM si Duterte ng Machiavellian strategy. Pwede. Iba yung sinasabi sa tunay na ginagawa. Pailalim ang tirahan. Pwede yan, Jab. Yan din ang yun din ang iniisip ko, eh. Kasi nga, mabubulabog, eh. Pag sinabi ni BBM na makiki-operate na kami, mabubulabog. Di ba? David Allen Mendoza, shout out. Karox, baka naman ang motto ni BBM ay walang basagan ng trip. Kaya cool lang siya, kinadutae. Yun ang trip niya, eh. Kaya hayaan na lang natin siya sa trip niya. So, 3J Shop, sumagot na naman. Tama, walang basagan ng trip dahil panay ang trip niya outside the country. Pero sabi ko nga, playing dumb lang si BBM, but he is a smart. Natin, ha. Sana nga, tama ka. Ano to? Melchor Tolentino, shout out. Palagay ko, bibigay ni Marcos at papayag na ibigay kay Sara. Palagay ko, bibigay si Marcos at papayag na ibigay kay Sara ang pagka-presidente. Nakakapanindig balahibo naman yung sinasabi mo, Melchor. Sumagot si 3J Show, ay, mangyayari lang yan pagputi ng uwak. Sinong sira ang ulong nagagawin yan? Ilang dekada ang hinintay ng mga Marcos ang sandaling ito na maupo sila sa pwesto, tapos ibibigay lang sa ganun-ganun lang kay Sara. Pag nangyari yan, todas de las alas ang mga Marcos. Totoo. Mukhang mali. Sa akin, hindi ako sang-ayon sa Melchor. Mukhang malabo pa sa tinda ng pusit yan. Elena Lebron, shout out. Tyrox, ibang style ni Marcos. Pinababayaan lang niya kung anong pakulo ni Digong. Hindi natin alam kung anong diskarte ni Marcos. Baka magbigla na lang tayo. Ipagdasal na lang natin na patnubayan si Marcos ng Diyos at isa pa sa Marcos family, sanay nasa ganyang panghihiya, pambatikos, pang mumura. Sanay ang Marcos family sa panghiya, pambatikos, pagmumura. Sanay sila sa panahon ng tatay niya, lalo na ng buhay pa tatay niya. Pero dasal na lang tayo ba? Tama, yan na Lebron. Alin tayo nak, shout out. Tama ka, tay. Makikita yan pagdating ng ICC mismo. Alin tayo mo nito. Diyan natin makikita kung may unit team talaga. Unit team pa sila, di ba? Sumagot si 3J Shop ulit, there was no unit team in the very first place. Kumbaga, pangalan lang yung team nila, political name, but unity. Ano sila, Hilo? DCD Sigurd. Ngayon, malapit na isang oras, Isa siguro ang deal niya, Isa siguro sa deal nila, yan para mag-BP si Sara sa kanya na hindi niya ibibigay si PRRD Digong sa ICC. Pwede. Ang deal nila yan. Bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, pagka hindi na nabigay, tabla-tabla na tayo, mga boss. Hanap tayo na ibang content. Alin tayo ulit, Tama tayo. Mas masakit ang salita na mura at masakit na salita kaysa kasi pangmatagalan din yan. Di basta
nalilimutan kaysa sinampal ka, sinuntok ka o nasugatan ka, kasi pag gumaling na ang sugat o wala nang sakit, wala na sa iya, wala na yung sakit, o di ba? Alin tayo muli to. Anong dinandaya si Sara? Sa ibang bansa bago magboto ang mga OFW, may shade na ang presidente BBM at BP na Sara, tapos na ibang bansa may shade yung BP na Sara at senador na kalinya ni Sara. Ano kala nila walang mata, bibig ang mga tao? Yun, patay tayo. Yun nga eh. Jan Dimago, shout out ah. Good day, Karox. Mas gugustuhin ni Bongbong Marcos na naalipustain siya ng mga Duterte kaysa ibulgar ni Digongyo ang kanyang magic sa 2019 at 2022 election. Dahil galit na ang tao sa kakaharapin niya sa pandaraya nila sa eleksyon. Akalain mong pati katiwalian ni Digongyo sa kaban ng bayan ay kanyang inabswelto at hindi niya hahabulin. Malaking utang na loob ni Bongbong Marcos sa pagkakaupo niya sa Malacanang. Yun lang. Emily Capistrano, shout out. Hello, Karox. Opinyon ko lang. PP yan si BBM pagdating sa ICC. Huh? Opinyon ko lang. PP yan si BBM pagdating sa ICC. Para ka digong there is something behind. Kaya di kaya ni BBM i-surrender sa ICC. Mabigat ang deal nila, kaya wait and see, Pilipinas. Keep safe, Karox. God bless the Philippines. Yan natin, Emily. Lapit naman na. Emily Capistrano ulit oh. Di papayag si BBM na pumasok ang ICC. Tingnan natin. Emily Capistrano ulit. Maisog means matapang. Federico Mandak, shout out ha. Malinaw na sa akin na kaya ganyan si PBBM sa mga Duterte ay gusto niyang protektahan ang pamilya niya pag wala na siya sa pwesto. Alam nilang malakas si Sara sa pagka-presidente, kaya ganun din si Amy. Kaya ayaw din niyang kalabanin ang mga Duterte kahit dinuduraan na siya. Dinuduraan na siya sa pagmumukha niya. Bahala ka na sa buhay mo, PBBM. Iniisip mo lang sarili nyo, hindi ang taong bayan. Yun. Amado Galang, welcome to the club. Hindi biro-biro ang ginagawa ni Atty. Enzo. Pababain si BBM na lalong madaling panahon. Parang totoong bangag si BBM. Matay tayo yan. Federico Mandak ulit oh. Si Rox, wag mong pansinin yung mga nag-iisip ng nagbabayad ka daw ng mga nagko-comment. Hindi nagbabayad. Yun daw nagko-comment dito, nagbibigay daw sa akin para basahin ko raw ang comment nila. Ganun ang ibig sabihin ng yung user, Federico. Hindi ako nagbabayad sa inyo, kayo ang nagbabayad sa akin para mabasa ang comment nyo. Kaya ako malaki sira sa ulo di ba? Ganun yung Federico. Arlen Morales, shout out Tatay Rox. Kaya ganyan si BBM sa mga Duterte dahil baka magsalita si Duterte na nandaya lang sila noong nakarang eleksyon, kaya hindi nagsasalita si Duterte dahil damay din si Sara sa dayan. Yun nga eh. Kaya hindi pwedeng hindi yun ang dahilan DJ Siopo. Alam mo Sir Rox, kung si Dix ay expert sa Saywar, si BBM naman ay expert sa reverse psychology. Tawa-tawa ka dyan. Akala lang natin na soft si BBM sa mga dudes. Pero front lang pala niya yun, oh. Kung dumating na ang ICC dito at aarestuin na si Diggs, kahit hindi ko pinapahintulutan ni BBM ang ICC, ikakatwiran niya wala akong magagawa.
Kasi out of my hand na ito. O kaya, wala akong magagawa kasi sumusunod lang tayo sa international law. Chuchu. Di ba, Sir Rox? Malapit na. Tayo natin kung yun nga ang mangyayari. Yan din ang gusto kong mangyari, kala mo. 3J show po nito. Yan si Alvarez na yan. Di naman yan makakalampas kay PBBM. Kunwari lang eh. Okay lang kay BBM. Pero pag gumanti na sila, pag gumanti na si Lisa, eh ayun na. Dami nga tayong aabangan 3J show kay. 3J show po nito. Si Rox, hindi mo naman kasi pwedeng labanan ng harapan ang mga ang mga dudes eh. Kailangan dyan ng talino at pagkatuso. Kaya di nilalabanan ni BBM ng harapan. Kahit sabihin nating may alas si Diggs, eh may alas din naman si BBM. Alangan namang palalamang si BBM. Ilang dekada na sila sa politika. At alam na ni BBM ang laro dyan. Oo, sana nga. 3J show ulit to. Si Rox, kung si Kibbs di pa uhuli ng buhay, si Diggs di susuko sa ICC. Si BBM naman, nanonood lang sa mga mangyayari. He is not going to lift a finger, but itong Kibbs at Diggs na ito ay mahuli at mahuli rin one way or the other. Maybe not by the Filipino police, but may makakahuli sa mga yan. Sinong police? Kung tayo eh nagpa-popcorn habang nanonood, si BBM may popcorn din ha. DJ Shop na naman. Si Rox. Kaya confident si BBM kasi kakampi niya ang USA. Kaya akala ng iba eh weak leader soft kay Sara. Pinababayaan niya lang bastusin siya ni Diggs at et al. Pero may countermeasure yan. Pwede bang wala? Totoo. Ang mga military hindi sumusunod sa panawagan ni Alvarez dahil siyempre ang mga intel ng AFP matindi rin dahil may kapit sa US. Hindi ilalagay sa alanganin ng mga militar ang kanilang karir. Kung mag-fail sila, di ligwak ang kanilang pensyon at lahat ng benefits. Alam ng AFP na back nila ang US. You know why di papayag ang US na si Diggs ang maupo sa Malacanang dahil sa political interest na rin ng USA. O, di ba? 3J show ulit to. Si Rox, kakatapos lang ng trilateral meeting ng US, Japan, Philippines, di ba? So, kaya itong sila Diggs, Alvarez at mga Alipores todo rally para takutin si BBM na bumaba na sa pwesto, but malakas ang loob ni BBM dahil syempre kakampi niya ang US at Japan na di papayag na China ang umagaw ng Philippines natin. Natural, may sariling interest din ang Japan at US sa ating karagatan. Simple lang, di ba? Hindi bobo ang AFP para isakripisyo nila ang kanilang karir for dudes. Totoo. 3J Shop ulit to. Si Rox, matalino man daw ang matching pa rin. Yan si Dudes. Di niya maiiwasan ang isa pang matching kasi si BBM gorilla. No match ang matching. Ganon. Ruben Placiente. Welcome to the club, ha? Sabi niya. Sa ngayon, di yan ibibigay ni si Digong. Pero pag dumating ng ICC at dala na ang warrant of arrest, sigurado yan, ibibigay yan si Digong. Sana nga, Ruben, ha? Ay, mission accomplished, mga boss. Shout out, Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado. Boyong Kong Balong, shout out. Hanggang bukas po muli, mga boss. Yan ang ating ngayon. Aabangan, mga friend.
itong 2025 election. Pag lumusot ang kandidato ni Dutz, huwag na tayong umasa. Malamang, si Sara no comment na. Ang gawin nilang presidente. Di ba? God bless. Huwag naman, Lord.